Mga kababayan, mga kaibigan, isang masayang gabi po sa inyong lahat. Hindi po ako mapakali dahil gusto ko pong reaksyonan yung 22 classroom na itinayo ngayong 2025, mga kaibigan. Meron silang itinayo noong 2023. Hindi pa po naabutan ng 4 na taon. Naglindol dito sa Visayas. Yung classroom na tinayo ng DPWH, wala na, nagbitaka na po. Kung gusto nyo po ng resibo, comment lang po kayo. At gagawan din po natin ng content yung bagong tayong classroom dito sa area po namin na bumitak dahil sa substandard po ang ginawa po nila, mga kaibigan. Ngayon, si Tatay Digong, kung ikukumpara natin sa kabuuan, ang classroom na itinayo ay 23,359. Si BBM, ewan ko, wala pa akong data, pero ngayong taon ay pinatayo niya 22 classroom lang. Dahil sa taong ito, nangyari din, mga kababayan, yung isa sa talamak na nakawan sa administrasyon ni BBM. In history, mga kaibigan, na ganun katindi at ganun kalaki ang nakawan at ang pagkukonsabahan ng gobyernong ito. Siguro, mga kaibigan, dahil sa maliit lang yung classroom na ipinatayo nila, dahil syempre hindi katulad ng flood control project na milyon, hindi katulad sa isang classroom lang, 2 classroom, ay magkano lang naman yung kikitain, samantalang doon hindi talaga i-confirm dahil na flood control, i-confirm na tapos na dahil sa buwatan nga naman ng DPWH. Hindi pareho sa classroom na ipapatayo mo. Siyempre, magbibigay talaga ang DepEd ng report na wala pang ipatayo. Bakit babayaran, di ba, mga kaibigan? Yun nga, nagtataka sila yung nga sa isang post ni Attorney Rowena Guanzon, mga kaibigan, na nagtataka daw si BBM. Bakit ganon? Na 22 classroom lang ngayong taon. Aba, Pangulo ka. Alam mo dapat ang nangyayari sa paligid mo, pati sa bansa mo. Hindi mo alam ang mga nangyayari. Kasi ang hirap sa'yo, may humahawak sa ilong mo. Kaya ganun. Kung baga, ang sabi nga ni Rowena Guanzon, kasi weak leader siya. Kung hindi siya weak leader, mga kaibigan, di sana alam niya yung mga nangyayari sa paligid niya. Kasi elitista kasi. Hindi naman talaga sanay magtrabaho ang mga yan. Ang nakagisnan yan, yung utos dito, utos doon, ganyan yung mga elitista. Yung alam mong sila ang nakakaangat ng kanilang buhay sa lipunan. At saka yung minsan ang kanilang sinasabi at sinasalita, minsan gusto nila batas. Ganyan ang ugali ng elitista at oligarko. Ngayon, balik tayo doon sa classroom na itinayo sa ilalim ni BBM. Nakakagigil na ganun ang mababalitaan mo mismo sa Senate hearing, doon sa budget hearing ng DPWH, na mismo si Bam Aquino ang nagsalita at nagtanong kung iilang classroom na ang naitatayo ng DPWH. Buti na lang honest din ito si Dizon, yung bagong secretary ng DPWH, at sinabi na ngayong taon pa lang po
your honor o Mr. Chair ay 22 classroom, parang mababa yata. Yun, aasahan natin yung mahigit 800 na ongoing. Parang hindi naman ako maniwala doon. Hindi katulad ng mga classroom at mga building na pinagawa ni Tatay Digong na yung ang titibay talaga, mga kaibigan. Kahit nilindol, wala talagang makikitang kahit maliit na bitak-bitak. Dahil siguro nakadisenyo na siguro ang ipinatay yung building ni Tatay Digong. At saka, nung panahon ni Tatay Digong, nababantayan po ang bawat proyektong ipinatatayo niya. Kung mayroon mang nakakalusot, bandang huli, malalaman niya rin at agad niya itong pinapatanggal. Hindi kay BBM, malayo. Di ba? Ang gusto ng bayan na yung mga kinulimbat ng mga kontraktor at pati ng congressman ay ibalik. At pagre-resignin si BBM. Ngunit ang nangyari, tila wala na yung mga politiko, yung mga kinasangkapan, yun ang nakulong, yun ang makukulong, yun ang makakasuhan. Pasensya na po, ngunit ang mga mastermind at saka yung mga principal sa paggawa ng budget insertion, sa pagpasobra ng mga pera na kanilang gustong makuha, ay parang wala pa yatang nakakasuhan, mga kaibigan. Kaya ito, mag-antabay na naman tayo dahil bistadong-bistado na po yung ICI. Gusto nila live na po sila sa kanilang hearing tungkol sa pag-iimbestiga doon sa mga flood control projects. At isa pa nga, mga kaibigan, maalaala ko nga pala na si PBBM ay pumunta sa Asian Summit sa Kuala Lumpur. Andun sila po ngayon. Andun din po pupunta si Donald Trump. Ang problema po, mga kaibigan, kating-kating na ito si BBM. Gustong-gusto na itong magbiyahe. Kaya nga lang, na postpone yung kanyang mga biyahe dahil sa may pumutok na issue yung flood control project scam. Kaya yung mga trip niya abroad ay hindi po na tutuloy dahil may mga ganitong iskandalo at mga usapin. Ngayon, yung pakipagharap niya doon sa mga international na entablado, andun siyempre iba't ibang pamahalaan, iba't ibang prime minister na nagmula po dito sa Asia, mga kaibigan. Sa atin pa, alam ng mga taong ito na si PBBM at ang kanyang administrasyon, naroon ang kanyang pinsan na dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. At alam din natin na ang administrasyon, pati na rin po ang si BBM, ay pinupulutan na rin ngayon sa international media, sa mga foreign media, mga kaibigan. Kaya, ewan ko lang kung masaya ba at ano ang ibibida ni BBM kapag nakabalik na siya dito sa Pilipinas. Malamang maraming ngingiti doon sa kanya, pero ngiting ngiting aso, sapagkat hindi lingid sa kaalaman dahil sa makabagong teknolohiya, mga kaibigan, madaling kumalat ang mga balita. Hindi mo mapipigilan ito. Mabuti pa ang sapa, mapigilan mo ang ilog, maharangan mo ang tubig, pero yung dila ng tao, hindi mo mapipigilan yan, mga kaibigan. Kaya mag-aantabay tayo sa anong mga development na naman
ng pagbiyahe ni BBM. Sana magkaroon ng tiwala ang ibang foreign investor dito sa bansa natin. Kasi bansa natin mga kaibigan, alam nyo naman, kahit grade 5, alam, bansa natin, wala na, papalubog na. Nakakahiya na, ang baba ng dignidad natin mga kaibigan, doon sa international community na kung saan ngayon ay nakatutok sila sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon. Biro mo mga kaibigan, may magpapautang pa ba sa'yo na alam ng iba't ibang bansa na ganito na kalaki ang kurap? Biro mo, trillions ang nawala sa pondo ng bayan at napunta po doon sa iba't ibang mga tao, iba't ibang klase ng buhaya, may maliliit, may malalaki at may malalaking tiyan na buhaya. Pero yung mga buhaya na yun, ng mga malalaking tiyan, sinisiguro ko sa inyo 100% hindi po nagugutom yan dahil ayan po yung mga buhayang yan ay walang kasiyahan at hindi marunong makontento kung ano meron sila. Kundi ang iniisip lang nila yung pansariling kapakanan na pinapakain po nila ang kanilang mga pamilya sa hindi tamang pamamaraan ng hanap buhay mga kaibigan. Eh di, siyempre, yung anak, pagdating ng panahon, kung mananalo din, kung kandidato at mananalo, ay ganon din ang gagawin kasi kalakaran na. Kaya nga, itong post ni Rowena Guanzon, malaking insulto ito sa presidente sa totoo lang. Pero, hindi po natin masisisi ang tao sapagkat hinahanapan po natin ng good performance ang ating Pangulo sapagkat siya ang ama ng ating bansa eh. Dapat marami siyang mga ginagamit na tao para i-monitor ang mga kalakaran sa iba't ibang ahinsya ng ating gobyerno. Eh wala eh. Parang ewan ko ba kung ano ang nangyayari sa ating kasalukuyang Pangulo. Kung sa bagay, isa rin po ako sa salarin at may kasalanan, ibinuto ko siya eh. Yun lang ang... Kasi tiwalang-tiwala ako na pagdating ng araw ng kanyang panunungkulan na may angat ang buhay ng Pilipino, tayo, aangat tayo. Pero kabaliktaran po eh. Tayo ay inilulubog tayo sa utang na trillions. Sila baliwala yan. Dahil pagkatapos ng kanyang termino mga kababayan, maaring lumipad na yan at kaya niya nang mamuhunan sa ibang bansa. Dahil marami po sa buwis ng Pilipino ay napunta po sa maling mga kamay. Salamat po ng napakarami po at magandang gabi po sa inyong lahat.